I think he's scared of losing. He's scared of losing because that's his, his leverage for, to go around and have exhibition because of his undefeated record. That record will ruin, and what else that he can leverage for? Sino nga ba ang mag-aakala na ang tao na binuo ang kanyang pangalan sa pagiging matalino pagdating sa pera ay mahuhulog sa isang napakalaking pagkakamali? Halos lahat tayo ay kilala si Floyd Mayweather bilang isang boksingero na hindi lang mahusay sa loob ng ring, kundi magaling din pagdating sa mga usapan sa negosyo. Pero sa pagkakataong ito, tila nakatagpo siya ng katapat na hindi niya kayang talunin ng basta-bastang depensa lang. Ang balita na kumakalat ngayon sa buong mundo ay tungkol sa isang matinding gulo sa pagitan niya at ng higanting kumpanya na Netflix. Sinasabing nahaharap ngayon si Floyd sa isang multa na aabot sa $100 milyong dahil sa hindi pagsunod sa kanilang kasunduan. Ang tanong ng marami ngayon ay kung paano nga ba nauwi sa ganito ang lahat at totoo nga bang sinubukan ni Floyd na isahan ng Netflix? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Nagsimula ang lahat ng mapagkasunduan ang muling paghaharap ni Mayweather at ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Para sa mga taga-subaybay ng boxing, ito ang laban na matagal nang hinihintay ng lahat. Ang Netflix bilang isa sa pinakamayamang kumpanya sa mundo ay pumasok sa eksena para maging producer ng laban na ito na gaganapin sana sa sikat na Sphere sa Las Vegas ngayong darating na Setyembre 19. Plansado na sana ang lahat at may mga opisyal na pirmahan na ring nangyari sa pagitan ng magkabilang panig. Pero ang gulo ay nagsimula raw nang magpahayag si Floyd sa harap ng maraming tao na ang laban na ito ay isa lamang exhibition o parang laro-laro lang na hindi makakaapekto sa kanyang record. Sinabi rin niya na hindi pa raw sigurado ang eksaktong lugar kung saan ito gaganapin kahit may usapan na sila. Dahil sa mga sinabing ito ni Floyd, uminit ang ulo ng kampo ni Manny Pacquiao at lalo na ang mga opisyalis ng Netflix. Ayon kay Joe Mathur, na namumuno sa promosyon ni Pacquiao, malinaw na nakasulat sa mga kontrata na ito ay isang tunay na professional fight at hindi basta laro lang. Hindi raw pwedeng baguhin ang usapan dahil nakataya rito ang dangal ng boxing at ang napakalaking pera na inilabas na ng Netflix para sa laban. Lumalabas kasi sa mga ulat na nakapirma raw si Floyd sa 3 magkakahiwalay na kontrata at nakatanggap na rin siya ng malaking paunang bayad para sa bawat pirma niya. Nang bigla niyang sabihin na exhibition lang ito, tila ba sinubukan niyang baguhin ang rules para hindi mantsahan ang kanyang malinis na record na walang talo. Ang hindi siguro na paghandaan ni Floyd ay ang bigat ng kalaban niya sa labas ng ring. Ang Netflix ay isang kumpanya na may bilyon-bilyong dolyar at hindi sila papayag na mapahiya sa harap ng buong mundo dahil lang sa pabago-bagong isip ng isang boksingero. Sa kanilang mga kontrata, may mga nakalagay na parusa na aabot sa mahigit $100 milyong kapag may lumabag sa usapan. Dahil sa mga ginawang pahayag ni Floyd, idineklara siya na lumabag sa batas ng kanilang kasunduan. May mga digital na ebidensya pa raw gaya ng IP address at device ID na nagpapatunay na siya mismo ang pumirma sa mga dokumento gamit ang kanyang gadgets. Sa gitna ng tensyon na ito, lumalabas na hindi lang pala ang multa mula sa Netflix ang kailangang intindihin ni Floyd Mayweather. Habang hinaharap niya ang problemang ito, may mga ulat din na may mga kinakaharap siyang demanda mula sa ilang mga alahero at mga reklamo tungkol sa hindi pagbabayad ng renta na umaabot na sa mahigit $1.6 milyong. Dahil dito, ang parusa na ibibigay ng Netflix ay pwedeng maging mitya ng tuluyang pagbagsak ng kanyang buong kayamanan. Ang masakit pa rito, mukhang ipit na si Floyd sa oras dahil may ibinigay na deadline ang kampo ni Manny Pacquiao hanggang April 3 para kumpirmahin kung susunod ba siya sa kontrata. Kapag hindi siya sumagot ng maayos, automatikong gagana ang mga parusa na lalong uubos sa kanyang pera. Ang isa pang nagpapahirap sa sitwasyon ni Floyd ay ang mga kailangan ng venue na The Sphere sa Las Vegas. Nangangailangan ang lugar na ito ng mahabang panahon para sa paghahanda ng production, kaya ang bawat araw na nagpapaligoy-ligoy si Floyd ay nagre-resulta sa dagdag na danyos na kailangang bayaran sa Netflix.
Bukod pa sa laban kay Pacquiao, may isa pa raw laban si Floyd sa June 27 laban sa isang kickboxer na si Mike Zambidis. Ang laban na ito ay sinasabing labag din sa exclusivity clause ng kanyang kontrata sa Netflix. Ibig sabihin, lalong dumadami ang mga butas na pwedeng gamitin ng mga abogado laban sa kanya. Marami ang nagtatanong kung bakit ba desperado si Floyd na gawing exhibition lang ang laban. Ayon sa mga eksperto sa boxing, mukhang may matinding takot si Floyd na harapin si Manny Pacquiao sa isang tunay na laban. Sa edad niya ngayon at pagkatapos ng 9 na taon na wala sa seryosong kompetisyon, alam niya na malaki ang posibilidad na matalo siya ni Manny na nananatiling aktibo at gutom sa panalo. Noong unang laban nila, kahit may injury si Manny sa balikat, naging dikit pa rin ang labanan. Ngayon, ayaw na raw itaya ni Floyd ang kanyang malinis na record kaya sinusubukan niyang baguhin ang usapan sa kontrata. Pero ang Netflix ay hindi katulad ng mga dating promoter ng boxing na kaya niyang takutin o paikutin. Ang Netflix ay isang dambuhalang kumpanya na may mahigit 325 milyong subscribers at hindi sila papayag na masira ang kanilang plano na pasukin ang mundo ng live sports. Gusto nilang gawin itong isang malaking kaganapan na mas malaki pa sa mga nakaraang record ni Floyd. Noong sinabi ni Floyd sa isang interview na mas pipiliin niyang kumuha ng 9 na digit na halaga sa exhibition kaysa itaya ang kanyang record, tila doon siya nagkamali dahil nakapirma na siya sa isang professional bout. Dahil sa tindi ng gulo na ito, marami na ang nagsasabi na ang labanang legal sa pagitan ni Floyd Mayweather at Netflix ang magbabago sa takbo ng mundo ng boxing. Sa loob ng maraming taon, nasanay ang mga sikat na boksingero na pwede silang umatras o magbago ng isip sa huling sandali nang walang mabigat na parusa. Pero ngayon, ipinapakita ng Netflix na kahit gaano ka pa kasikat, hindi mo pwedeng baliwalain ang pinirmahan mong kontrata nang hindi ka nakakaranas ng matinding gulo. Ang tagumpay ng kumpanyang ito sa pagpataw ng parusa kay Floyd ay magsisilbing babala sa lahat na ang bawat pirma ay may katumbas na pananagutan at ito raw ang magdadala ng kaayusan na matagal nang hinihiling ng mga fans. Habang nagpapatuloy ang bangayan kung exhibition o tunay na laban ba ito, may mga mas malalim pang usap-usapan na lumalabas tungkol sa tunay na kalagayan ng bulsa ni Floyd. May mga kilalang tao sa mundo ng alahas na nagsasabing baka raw tuyo na ang yaman ni Mayweather. Ayon sa mga ulat, kahit bilyon-bilyon ang kinita niya noon, ang paraan niya ng paggastos ay tila walang hinto at sobra-sobra. Sinasabi pa ng ilang mga source na kasalukuyang nalulugi ang kanyang mga negosyo at mas malaki ang lumalabas na pera kaysa sa pumapasok. Kung totoo man ito, lalong nagiging malinaw kung bakit tila desperado siyang kumuha ng mga paunang bayad o advances mula sa Netflix bago pa man mangyari ang laban. Maging ang CEO ng Manny Pacquiao Promotions na si Jas Mathur ay nagtataka na rin sa mga pinagsasabi ni Floyd sa kanyang mga interview. Nanindigan siya na hawak nila ang kontrata na may pirma ni Mayweather kung saan malinaw na nakalagay na ito ay isang professional fight na bibilangin sa kanilang record. Hindi raw nila maintindihan kung nakatanggap ba ng maling payo si Floyd o sadyang gumagawa lang siya ng dahilan para makaiwas sa panganib na matalo ni Pacquiao. Ang nakakalungkot pa rito, pati ang sariling ama ni Floyd ay tila napapansin na mas gusto ng kanyang anak ang exhibition lang, na nagpapakita na hindi pa ito handa sa aspetong mental at espiritual para sa isang totoong giyera sa loob ng ring. Ang malaking katanungan ngayon ay kung ano ang gagawin ng Netflix sa mga susunod na araw. Hindi biro ang resources at pera na inilaan nila para makuha ang The Sphere bilang venue. Para sa isang dambuhalang kumpanya, wala silang mapapala sa isang laro-laro lang na exhibition dahil ang habol nila ay ang kasaysayan at ang dagsa ng mga manonood na gustong makita kung madudungisan ba ang 50-0 record ni Floyd. Marami tuloy sa mga tagahanga ang nakakaramdam ng lungkot at pagkadismaya dahil ang idolo nila na si Manny Mayweather ay tila nagiging scared Mayweather na pagdating kay Pacquiao. Sa gitna ng lahat ng ito, nakikita natin na ang boxing ay hindi lang pala tungkol sa lakas ng suntok, kundi tungkol din sa integridad at pagtupad sa pangako. Kung tuluyan ngang mauubos ang yaman ni Floyd dahil sa multang ito na siguro ang magiging pinakamalaking aral sa kasaysayan ng sports.
Kayo, naniniwala ba kayo na talagang wala nang ang pera si Floyd kaya niya sinusubukang paikutin ang Netflix? O sadyang ayaw niya lang talagang itaya ang kanyang record laban sa isang Manny Pacquiao na hanggang ngayon ay handang-handa pa ring lumaban? I-comment ang inyong saloobin sa ibaba dahil sigurado kaming may opinyon kayo sa usaping ito. Huwag rin kalimutang mag-subscribe para sa susunod nating update tungkol sa huling hatol sa kasong ito.